sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa sandaling ito, ang sundalo ng may takot habang ito'y nakaluhod sa lupa ay nagwika, "Hindi talaga nagsisinungaling ang tauhan mo." Pagkatapos ng isang nakakasilaw na liwanag sa hanay ng kalaban, parang mga alikabok kaming pinasabog sa ere. Nang marinig yun, pinagsabihan siya ng lalaking may bigote habang hinahampas ang mesa at sumisigaw, "Kung hindi mo man lang nakikita kung anong armas ang ginagamit ng kalaban, paano natin lalabanan ang digmaang ito?" Samantala, dalawang lalaki ang pumasok mula sa labas, isa sa kanila ay nasa Great Emperor Realm Level 4 at nagsabi, "Dahil lang ba sa ilang kakaibang mahikang armas na ginamit ni Wang Yang ay natatakot na kayo ng ganito?" Tumayo ang lalaking may dalawang tirantas ng may galit at sumigaw, "Walang modo, ang digmaan ay hindi isang laro. Kayo, mga tagapaglinang, hindi ninyo alam kung gaano kalalim ang panganib sa likod ng lahat ng ito." Ang dalawa ay patuloy na nagsalita ng may kayabangan, "Gaano ba kalalim? Isang simpleng explosive charm lang, at talo na kayo ng ganito." Samantala, ang isa ay nagdagdag habang may paghamak na nagsabi, "Ang lalaking nakakayumanggi, ang explosive charms ay hindi makakasipa sa hangin, basta't lumipad tayo sa himpapawid at gumamit ng mga ultimate techniques at spells, kayang-kaya nating lipulin silang lahat." Nang marinig yun, may pag-aalinlangan na nagtanong si Qi Wenyuan, "Ganoon ba talaga ka-simple?" Tiningnan siya ng lalaking nakasunod na asul at nagtanong, "Ano, hindi mo ba kami pinaniniwalaan, kami na mga nangungunang tagapaglinang ng pamilyang Chu? Mabuti, dahil mapilit ka, magsumpaan na tayo sa ngalan ng digmaan, bigyan mo lang kami ng kalahating araw, at lilipulin naming lahat ng sumalakay." Napatigilid ang ekspresyon ni Qi Wenyuan at nagsabi, habang tinataas ang kanyang kamay, "Ayos, dahil mapilit ka, magsumpaan na tayo sa ngalan ng digmaan." Samantala sa kampo ng Great Shang Empire, may kaguluhan sa labas ng kampo ng military, ang mga kawal ay itinataas ang kanilang mga kamay. Sa loob, relax si Wang Yang, nakasandal kay Liu Qingyao habang inaayos ang kasuutan, biglang nag-beep ang system at nag-ulat. Maraming kaaway ang mabilis na lumalapit. Tiningnan ni Wang Yang ang mga pulang tuldok sa screen at nagsabi, "Masyado silang mabilis gumalaw, hindi ito mga karaniwang sundalo, natatakot akong mga tagapaglinang sila." Nang marinig yun, nagulat si Liu Qingyao at nagtanong, "Ano? Sinasalakay na tayo, bakit hindi ko man lang napansin?" Nang marinig ni Zuan Jia na dumarating ang mga kaaway, sumidhi ang kanyang bloodlust at mariing nagwika, Master, hayaan niyo akong pumunta." Ngumisi si Wang Yang at pumayag, "Zuan Jia, kunin mo yung magic weapon kanina at lipulin mo ang mga kaaway." Sa sandaling yun, nagtipon sa ere ang grupo ng mga cultivator, isa sa kanila ay unti-unting lumapag, kasama ang ilan sa likuran, at nagsabi, "Walang magic formation, walang reconnaissance, ang mga Great Shang people talaga. Kay abangan, ano kung ako ipabigla, mamaya, ipapadala ko silang lahat sa langit." Samantala, dala-dala ni Xuanji ang Gatling gun magic weapon at mayabong na nagsabi, "Tama nga ang hinala ni Master, ano ba ang plano niyong mga daga rito?" Natawa ang mga lumilipad na mga cultivator nang makita ang Gatling gun magic weapon ni Xuanji at may panunuyang nagwika, "Nakakatawa, ang marangal na Xuanyu Right Minister, pagkatapos lumipat sa kalaban, wala pang maayos na sandata, ginagamit pa niya itong itim na bagay para takutin ang mga tao. Kung handa ang Left Minister na makipagpalipas ng gabi sa amin, garantisado naming bibigyan namin siya ng mas magandang mahiwagang hiyas." Nang marinig ito, galit na galit si Xuanji sa pang-uuyam nila, kaya pinaputok niya ang Gatling gun magic weapon at sumigaw, "Mamatay na kayong lahat." Sa sandaling yun, ang bala ay tumama sa katawan ng mga nanlalait, at ang mga nasa likuran ay biglang bumagsak. Nang makita ito, nag-iba ang kulay ng lalaking nagmayabang kanina at sumigaw, "Takbo!" Pero hindi siya binigyan ni Xuanji ng pagkakataon, at pinaputok muli ang Gatling gun magic weapon dahilan sila ay mamatay ng walang kalaban-laban. Pagkatapos, tiningnan ni Xuanji ang mga bangkay sa ibaba at saka ang Gatling gun magic weapon ay inalagay sa kanyang balikat, at nagbulong, ang lakas masyado ng magic weapon na to, bukod sa malakas, automatic pa ang pag-aim, tiyak ang target, sa loob lang ng ilang hininga, naubos na ang lahat ng kaaway. Lumapag si Xuanji sa lupa, itinaas ang Gatling gun magic weapon at patuloy na pinuri ito, sobrang lakas ng mahiwagang treasure ng Master. Samantala, sa panig ni Wang Yang, nag-ulat ang system, ang elite troops ng kaaway ay lubusan ng nalipol. Nakaupo si Wang Yang sa kanyang upuan, nakasandal ang kamay, at masayang nagsabi, "Tapos na sa loob ng 1 minuto,
Talagang ang advanced technology ang number 1 sa labanan. Biglang lumabas ang spirit system at masayang nagsabi, "Congratulations, Host Lord, sa pagkapanalo sa Elite National Battle, ibibigay na ang reward." Ngunit, itinaas ni Wang Yang ang kanyang kamay at nagsabi, Teka, pwedeng ba spaceship ang reward? Yung kayang mag-conduct ng orbital bombardment mula sa kalawakan, yung kayang gawing dagat ng apoy ang lupa, yun ang tunay na romansa ng isang lalaki. Nang marinig yun, mabilis na iwinagayway ng spirit system ang kanyang kamay at takot na tumugon, "Nagbibiro ka ba, host? Paano magagawa yan ngayon? Maliban na lang kung lubusan ang mauunawaan ng host lord ang mga tuntunin ng heavenly daw." Tiningnan ito ni Wang Yang nang may pangungutya, nakasandal ang mga kamay at nagsabi, "Akala ko ba omnipotent ka? Sa huli, ako pa rin pala ang aasahan." Nag-cruise ng mga braso ang spirit system at nagsabi, "Wala na talaga, kung ipipilit mo, kailangan ko nang ilabas ang Supreme Treasure." Nagulat si Wang Yang na marinig ito at nagsabi, "May Supreme Treasure ka talaga? Bilisin mo, ipakita mo sa akin." Sa sandaling yun, agad na inilabas ng spirit system ang Supreme Treasure Myriad Soul Banner at nagsabi, "Ito ang pinakamahalaga ng sistemang ito." Hinawakan ni Wang Yang ang baba at sinuri ito, ang itim, pangit, may mukha pa. Nang marinig yun, namula ang mukha ng spirit system at nagsabi, "Sige na nga, mahirap baguhin ang nakatago nitong code dahil hard-coded, kaya ang kaya ko lang palitan ay ang itsura at kulay ng treasure item." Agad na binago ito ng spirit system ang anyo nito sa kulay ginto. Nang makita ito, kontintong nagwika si Wang Yang, "Ayos, bagay sa identity kong righteous hero." Pagkatapos, hinawakan niya ito at mariing nagtanong, "Ano nga ba talaga ang silbi ng Myriad Soul Banner na to? Katulad ba ito sa mga nobela, kung saan nag-aanyaya ka ng kapwa tagapaglinang para magsama-sama sa loob ng bandila?" Nang marinig yun, sumagot ang spirit system, "Ganun nga ang bisa nito. Kaya nitong tipunin ang mga kaluluwa ng mga nasawi sa loob ng 3 kapat ng 1 oras." Nagpakita ng interes si Wang Yang at nagwika habang masayang ngumisi, "Tamang-tama, katatapos lang ni Xuanji mag-ayos. Tara, kunin natin ang mga basura." Makalipas ng ilang sandali, nang makita ni Xuanji na papalapit si Wang Yang mula sa malayo, nagtanong siya, "Master, bakit ka na parito? Hindi ka ba kampante sa akin?" Agad na sumagot si Wang Yang habang hawak-hawak ang Myriad Soul Banner, "Pumunta ako para kumuha ng konting basura." Pagkatapos, itinaas ni Wang Yang ang Myriad Soul Banner patungo sa mga bangkay at sinabi, "Kayong mga sawimpalad, bakit hindi kayo mabilis na pumasok sa banner?" Samantala, tiningnan ito ni Xuanji at hindi mapigilang mangilabot, at mag-isip, "Anong klaseng mahiwagang sandata ito? Nararamdaman ko ang panginginig ng aking kaluluwa." Ang mga kaluluwa ng mga lalaki ay tuloy-tuloy na lumilipad palabas, humahawak sa kanilang mga ulo at nanginginig, ang mga halinghing ay walang katapusang umalingaw-ngaw. "Huwag, pakiusap, huwag." Sa sandaling yun, gumawa ng tunog ng pag-ayon si Wang Yang, itinaas muli ang Myriad Soul Banner, at sinabi, "Ang Myriad Soul Banner na ito ay talagang makapangyarihan, tulad ng inilarawan sa mga nobela, kailangan kong pag-aralan ito ng mas mabuti pag-uwi." Samantala, sa loob ng kubol ng military ng Xuanyu Empire, biglang pumasok ang isang kawal para mag-ulat. Ang mga alalay at cultivators ng Chu family ay lahat namatay. Nang marinig ito, nabigla ang mga general sa balita. Lahat namatay, paano ito nangyari? Bakit tayo natalo ng mas mabilis kaysa kay Gao Yuan? Ang dalawang lalaki ay lumingon kay Qi Wenyuan at nagtanong, "Left Prime Minister, ano ang gagawin natin ngayon?" "Tama, Left Prime Minister, bigyan mo kami ng utos." Samantala, hawak-hawak ni Qi Wenyuan ang isang Imperial Edict, tahimik niyang binasa ito. Pagkatapos ng ilang sandali, siya ay nagsalita. Kakadating lang ng Imperial Edict, iniutos ng kanyang kamahalan na ilabas ang buong hukbo at tiyaking malipol ang mga puwersa ng Great Shang Empire. Nang marinig ito, hindi maiwasang makaramdam ng kabaliwan ang mga general. "Ito'y sobra na, paano natin matatalo ang halimaw na si Wang Yang? Ayaw tumulong ng 4 na dakilang pamilya, ni Tao, ni Yaman, tayo-tayo na lang ang lumalaban." Namula ang mukha ni Qi Wenyuan habang ibinaba ang Imperial Edict at sinabing may panghihinayang. "Ano pa ba ang magagawa natin? Hindi natin matututulan ang Imperial Edict. Huwag kayong masyadong mawala ng pag-asa." Ang Royal Capital ay nagpadala ng ilang magagaling na cultivators na bihasa sa formation tactics. Baka kaya nilang kontrahin ang dominante at makapangyarihang spell techniques ng kalaban. Kinabukasan, bago magsimula ang laban, parehong panig ay nakahanda na.
Puno ng mga sundalo ang buong battlefield. Nakatayo si Wang Yang sa loob, nakatingin sa battle system diagram interface at malalim ang nag-isip. Pinalitan ng kaaway ang kanilang commander ng matandang lalaking si Qi Wenyuan, kailangan kong seryosohin ito, kung hindi, mahuhulog ako sa kanilang bitag. Sa sandaling ito, pinangunahan din ni Xuanji ang mga tropa para bantayan ang isang seksyon at seryosong nag-isip. Master, hayaan niyo akong bantayan ang likuran, tiyak na may espesyal na intensyon sila rito, hindi ko hahayaang samantalahin ito ng mga kaaway. Nag-umpisa na ang labanan, tumutunog ang mga sigaw ng pagsalakay habang nagbabanggaan ang dalawang panig na parang mga gutom na tigre. Samantala, ang mga kawal ay walang tigil ang pagpapaputok ng mga kanyan. Kahit pinaputukan, patuloy na sumusugod ang mga sundalo ng walang takot, tumaas ang kilabot ni Wang Yang at naisip. Paano sila ganito katatag? May iniinom ba silang magic beans? Teka, naiintindihan ko na. Ito ay isang illusion, talagang tusong matanda itong si Qi Wenyuan. Pagkatapos, sinuri ni Wang Yang ang screen at ngumiting may bahagyang paghanga. Mukhang kailangan kong kumuha ng ilang high-tech na kagamitan para baguhin ang sitwasyon. Nang marinig yun, sabik na sinabi ng System Spirit. Host, ang tuso mo talaga, nagawa mo pang makalusot. Sa sandaling yun, ilang remote-controlled planes ang lumipad papasok sa battlefield, nang makita ito, nagkagulo ang mga sundalo at nagtanungan. Tingnan nyo ang langit, ano yun? Siguro isa yung mahiwagang sandata mula sa Panginoon. Naglabas ng mga sinag ng berdeng liwanag ang mga lumilipad na makina patungo sa grupo ng mga sundalo ng Xuanyu, nang tumama ang liwanag, agad nitong pinawi ang mga phantom soldiers. Ang tunay na mga sundalo sa likuran ay nagtaka, ano ang nangyayari? Hindi lang nalaman ang mga ilusyon sa harap, na wala pa ang bisa ng ating stealth spells. Sa sandaling yun, hinawakan ni Wang Yang ang kanyang baba at humanga sa screen. Talagang karapat-dapat sa titulong Go Expert si Qi Wenyuan, nakakagawa siya ng ganito katusong mga taktika, gusto kong makita kung ilan pa ang natitira mong mga trump card. Huwag tumigil, patuloy na magpaputok, sigaw ng mga kawal ng Great Shang Empire. Ang tatlong artillery canyon sa labas ay walang humpay na nagpapaputok, nag-deploy ng barrier para harangan ang direktang mga pag-atake. Samantala, sa hukbo ng Xuanyu Empire, isang sundalo ang bumalik para magulat kay Qi Wenyuan. Left Prime Minister, napakalakas ng firepower ng kaaway, ang mga maestro ng formation, hindi na nila kayang tumagal pa. Nang marinig yun, napakunot noo si Qi Wenyuan at iniutos, sabihin mo sa kanila, kailangan nilang magtiis, ipabatid na malapit ko nang matalo si Wang Yang. Samantala, nang dilim ang mukha ni Wang Yang habang nakatingin sa screen at masayang nagsabi, sige, talagang bitag sa loob ng bitag, gumamit pa ng protective shield, Qi Wenyuan, kung gusto mong maglaro ng ganito, sasamahan kita hanggang dulo. Pagkatapos, patuloy na pinindot ni Wang Yang ang system screen at sabay sabi, Qi Wenyuan, kung ganito ka maglalaro, sasamahan kita hanggang dulo. Lumapit ang spirit system at sumigaw, Host Lord, medyo brutal ka na naman. Mabilis na lumingon si Wang Yang nang may inis at tumugon, kung hindi natin sila durugin ng tuluyan, hanggang kailan ba tatagal ang digmaang ito? Samantala, sa labas, nag-uusap-usap ang mga sundalo, iniutos ng Lord na gamitin ang armor talisman para sirain ang depensa ng kaaway. Ano yang armor talisman? Saan ba galing ang lahat ng kakaibang bagay ng Lord? Tanong ng isa. Isang sundalo ang dumikit ng talisman sa kanyan, nang may sampa, agad itong nagkabisa, tuloy-tuloy na nagpaputok ng maraming bala. Tumama ang mga bala sa barrier ng kaaway, at agad itong nabiyak. Nang makita ito, nagpanik ang kawal at sumigaw, ano to? Sa parehong sandali, ang mga nagbabantay sa formation sa loob ay biglang dumura ng dugo at sumigaw, hindi na namin kaya. Sa sandaling yun, isang sundalo ang tumakbo papasok sa barracks, lumuhod, at nagulat, hindi maganda ang balita, nasira na ang protection formation. Natakot ang sundalong may dalawang tirantas, ano, paano ito nangyari? Akala ko kaya nitong tiisin ang atake ng isang Supreme Realm. Sumigaw ang may balbas na sundalo, anong kinakabahan mo? Hanapin mo agad ang mga formation cultivators at magtayo ng panibagong depensa. Nangangatog ang boses ng subordinate at nagwika, General, tinamaan sila ng pagbabalik sugat ng formation, kulang sa 10% na lang ang natira. Sa narinig, nataranta ang iba sa loob, at nagsabi, patay na ang mga cultivators, dapat na tayong umatras. Samantala ang isa pa ay sumagot para mag-insist,
Malapit na magbanggaan ang hukbo natin sa kalaban, isugal na natin ang lahat sa isang buong lakas na atake. Nanginginig sa takot, isang sundalo ang nagtanong, Left Prime Minister, anong gagawin natin ngayon? Sa sandaling ito, matamlay na sumagot si Qi Wenyuan, sa puntong ito, huli na ang lahat, wala kayong ideya kung gaano kakilabat si Wang Yang. Samantala, isang sundalo ay biglang nagtakip mata, titig sa malayo at nagwika, sandali, nasaan na ang putok ng kanyan kanina? Malakas na sagot ng kasunod niyang sundalo, siguradong pagod na ang kalaban, sugod. Tiningnan ni Wang Yang ang sitwasyon nang may pangungutya, mga hangal, diretsyong lumalakad papunta sa kamatayan, oras na para tapusin ang malaking laban na to. Pagkatapos, pinindot ni Wang Yang ang isang button sa screen, inilabas ang 1,000 miles bomb. Sa sandaling yun, bumuhos mula sa langit ang mga 1,000 miles bomb. Nagkatinginan ng mga sundalo, nagtatanungan, ano to? Sunod-sunod na malalakas na pagsabog ang narinig, walang ni isang sundalo sa frontline ang nakaligtas, lahat ng kaluluwa nila ay sabay na nahigop gamit ang Myriad Soul Banner ni Wang Yang. Sayang at hindi buong hukbo ang ipinadala ng matandang tusong si Qi Wenyuan, sana'y nakadagdag pa ako ng ilang daan libong sundalong multo. Samantala, natigilan sa takot ang mga commanders sa harap ng nakakakilabot na eksena. Hindi, imposible ito, hindi pwede to, sa sandaling yun, nawalan na ng pag-asa si Qi Wenyuan at nagwika, alam na niyang imposibleng magtagumpay, pero itinulak pa rin ang pansariling hangarin, kaya't sarili rin niyang kamay ang naghatid ng kapahamakan, bamulong siya sa harap ng kanyang sundalo, ipag-utos na, walang kondisyong sesuko ang ating hukbo. Sa sandaling yon, ang spirit system ay masayang nag-anunsyo. Ang leader ng hukbo ng Xuanyu ay nagpasya na sumuko, binabati kita, host, sa pagkapanalo sa labanan ng pambansang kapalaran, matagumpay mong na-activate ang titulong tagapagkatay ng sangkatauhan, at natanggap ang Regalong tagumpay sa pambansang digmaan. Nang marinig ito, si Wayang ay ngumiti ng may interes at nagsabi, marunong talagang dumiskarte ang matandang tusong si Qi Wenyuan. Tiningnan ni Wang Yang ang system screen at nagpatuloy. Ang titulong tagapagkatay ng sangkatauhan, pinapataas ang iyong antas ng isang level sa laban na may higit sa 3 tao, limitado sa mga nasa ibaba ng Saint Realm, sa madaling salita, mula ngayon, wala nang dapat katakutin kahit daanin sa dami, kawili-wili rin ang titulong ito, di ba? Samantala, ang spirit system ay ngumisi at nagwika. Malaking tagumpay ang pambansang digmaan. Ano ang susunod mong plano, host? Iwinasiwas ni Wang Yang ang kanyang kamay para isara ang system screen at sumagot. Siyempre, diretso ako sa Imperial Capital ng Xuanyu Empire para wakasan ang mga matatandang yun. Pero bago yun, may mga maliliit pang bagay na kailangang asikasuhin. Bumaba si Wang Yang kung nasaan si Qi Wenyuan, na nagpaalab sa nerbiyos nito. Nako, ang lakas ng pressure na to, mas malakas pa sa emperador. Talagang hindi masukat ang lalim ni Wang Yang, baka noong mga nakaraan, sinadya lang niya kaming bigyan ng pagkakataon. Paglapag ni Wang Yang, nagtakip siya ng bibig at nagtanong nang makita yumuko ng bahagya si Qi Wenyuan. Hindi ba ito ang kaliwang ministro, Ginoong Qi? Bakit ngayon ka lang yumuko sa harap ko? Sa sandaling yun, maitim ang mukha ni Qi Wenyuan habang inuuna ang mga tropa at yumukod. Dahil sa aking pagkabulag, ngayon ko lang nalaman na ang pambansang Panginoon ang tadhana ng langit, handa akong pamunuan ang natitirang hukbo upang maglingkod sa pambansang Panginoon at tuparin ang anumang iyong utos. Nakatawang tumango si Wang Yang, nakapulupot ang mga braso sa likod at nagwika. Ang marunong umangkop ay tunay na mahusay, ikinalulugod ko ang iyong pag-unawa. Ngayon, isasaayos ko ang mga utang sa Chu family, kayong lahat ay nadamay lang ng mga matatandang immortal, kaya hindi ko kayo paghihirapan. Nang marinig yun, agad na lumuhad si Qi Wenyuan at nagpasalamat. Maraming salamat, pambansang Panginoon, sa iyong kagandahang loob. Mananatili itong tatak sa aming puso at nangangako kaming susunod sa iyo hanggang kamatayan upang masaklian ang iyong kabutihan. Sa sandaling yon, kumuha si Wang Yang ng isang black piece na go at sinabi, magaling, dahil pinili mong sumuko, narito ang handog na pambungad na inihanda ko para sa iyo. Ang bagay ay diretsyong pumasok sa katawan ni Qi Wenyuan, hinawakan niya ang bahaging tinamaan at nag-isip. Anong klaseng paraan to? Bakit walang kakaibang nararamdaman? Hindi na siya nag-alala at nagpasalamat, salamat sa iyong biyaya, aking Panginoon. Samantala, sa Xuanyu Empire, nag-uusap ang mga tao. Narinig mo na,
ang buong frontline army ay nag-api, sinong mag-aakalang hindi umabot ng isang araw ang left prime minister. Ang dalawang nagsalita ay agad pinatay ni Chi Shishan, tiningnan niya ang natitira bilang babala. Kung marinig ko kayong magchismis muli, kapalaran mo'y magiging katulad ng sa kanila. Nang marinig yun, agad na lumuhad ang iba, old ancestor, marapat po sanang kayo'y huminahon, old ancestor, marapat po sanang kayo'y magpigil ng damdamin. Sa sandaling yon, umupo si Sishan sa trono at nag-isip. Naway nasa kontrol ng Supre Old Ancestor ang lahat ng bagay. Sa kabilang banda, si Chu Chande ay umabot na sa half-step Supreme Realm, tumayo siya, kumikislap ang kapangyarihan, at malakas na tumawa. Ha, half-step Supreme na ako, mas malakas kaysa kay Chu Changchen. Sa military camp, lumuhad ang mga sundalo at nagbigay-pugay. Pagpugay sa National Lord, pagpugay sa National Lord. Iwinasiwas ni Wang Yang ang kamay, tumayo kayong lahat. Sa kabilang panig, may nag-ulat, Your Majesty, ang ating hukbo ay nasa humigit kumulang 10 araw pa ang layo mula sa kabisera ng Xuanyo. Itinuro ni Wang Yang ang mapa, 10 araw, masyadong mabagal, utusan ang mga tropa na bilisan ang pagmarcha at abutin ang Imperial Capital sa loob ng 7 araw. Nang marinig yun, nag-atubiling sabi ni Chi Wenyuan. National Lord, may 7-8 ng defensive checkpoint sa daanan, mahihirapan tayo, hindi ito pinansin ni Wang Yang, at nagwika, bilis ang importante, 8 araw ang maximum, pagkatapos, maghanda ang kusina ng masasarap na pagkain para sa lahat, huwag kayong mag-alala sa mga checkpoint, may nag-asikaso na roon, sa Xuanyu Empire, lumuhad ang mga sundalo sa harap ni Mei Niyang, nag-aatubili, pagpugay kay Yun, ay mali, pagpugay sa kanyang kamahalan, ang prinsesa. Si Yin Mei Niyang ay humalakhak ng malakas at tiningnan sila ng masungit. Ang inyong kamahalan, ang prinsesa, talagang nagbabalik ang alaala sa titulong ito. Diba, magaling ka talagang magbago ng tono. Agad na yumuko ang lalaking may bigoti at pinagsama ang kanyang mga kamay, hindi makapangahas na sumagot, at pinilit na ngumiti. Prinsesa, ang aming katapatan sa inyo ay nasasaksihan ng langit at lupa, kayo'y dumating sa hating gabi, may mga utos ba kayo? Nang marinig yun, si Mei Niyang ay nagpakawala ng kanyang espiritual na enerhiya at malamig na nagpahayag. Alam kong palagi kayong kumakampi sa mga nagwawagi, ngayon, may gustong wasakin ang angka ng Chu. Kung may pag-iingat kayo, lumayo, huwag ninyong hintayin na dumampi ang dugo bago niyo ako sisihin dahil hindi ko kayo binalaan. Agad na yumukod ang lalaking may bigotay at tumugon. Salamat, prinsesa, sa paalala, gagamitin namin ang lahat ng aming lakas upang paglingkuran ang Panginoon ng dakilang imperyo ng Sheng. Pagkatapos, iwinasiwas ni Mei Niyang ang kanyang kamay, hindi masyadong nag-aalala sa kanila. Sige, huwag kayong magkaroon ng masasamang balak, kung gagalitin ninyo si Wang Yang, kahit gaano karami ang ulo ninyo, hindi ito sasapat. Habang papalayo si Yin Mei Niyang, ang lalaki sa likuran ay nagpapawis at nagtanong. General, ipapaalam ba natin ito sa kabisera? Biglang sumigaw ang lalaking may bigotay. Tumahimik ka, gusto mo bang mamatay? Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Yin Mei Niyang? Tayo'y mga mortal lamang, hindi dapat makialam sa away ng mga makalangit na nilalang. Samantala, si Liu Qingyao ay nagtanong kay Wang Yaong nang may pagkalito. Supreme Ancestor, bakit napakagalang sa atin ang mga opisyales ng kaharian ng Xuanyu sa ating paglalakbay? Mas mainit pa kaysa sa mga opisyales ng ating dakilang imperyo ng Sheng. Ngumiti si Wang Yang at ipinaliwanag ng may kasiyahan. Una, ang emperador ay namatay sa aking kamay, at madali kong napaligiran at winasak ang kanyang mga piling kawal, kung hindi man sila tanga. Dapat alam na nila ang dapat gawin. Siyempre, ito'y dahil na rin sa mga lihim na gawain ni Yin Mei Niyang, matatag pa rin ang reputasyon ng prinsesa ng nakaraang dinastiya. Nang marinig yun, si Liu Qingyao ay nagpaalala, Supreme Ancestor, kailangan nating maging maingat kay Yin Mei Niyang, hindi siya mabuting tao. Ngumiti si Wang Yang, huwag kang mag-alala, hindi siya makakatakas sa aking mga kamay. Sa kabilang banda, nag-uusap-usap ang mga opisyalis ng Xuanyu Empire nang may pagkabalisa. Narinig mo ba? Sumuko na ang kanang ministro sa kalaban? Paano siya nakapagsuko, kung ganun? Paanong maipagtatanggol pa ng hukuman ang sarili laban sa kaaway? May nagsasabi rin na ang 4 na dakilang angkan ay hindi kikilos, totoo ba ito? Lumingon sila upang magbigay galang kay Chu Chande at sumigaw. Mabuhay ang emperador, mabuhay ng matagal. Sa sandaling yun,
Si Chu Chande ay nakatayo at mariing nagwika, Humph, kailangan bang magpakadesperado dahil lang tumakas si Chi Wenyuan? Malayo na ang narating ko sa aking pagsasanay, gusto kong makita kung ilang tira ang kayang tiisin ni Wang Yang mula sa akin. Pagkatapos, umupo siya ng marangya sa kanyang silya at nagpahayag ng malamaya. Tungkol naman sa 4 na dakilang pamilya, kapag nawasak na sina Wang Yang at ang dakilang dinastiyang Sheng, ang kayang gawin ni Chu Tianchen, kaya ko rin, at ang hindi niya kayang gawin, kaya kong gawin ng mas magaling. Samantala, mariing tiningnan siya ni Chu Shisha ng palihim, at nag-isip. Akala ba ni Chu Chande na ang pagiging emperador ay garantiya ng tagumpay, ang lahat ay nasa kamay ng Supreme Ancestor. Samantala, sa labas ng kabisira ng Xuanyu Empire, ang mga kawal ay nagmamarcha. Si Xuanji ay lumapit at nagwika, Master, hayaan niyo po akong lumaban at pangunahan ang pagsalakay para sa inyo. Lumingon si Wang Yang, na nakatalikod at nakadikit ang mga kamay sa likod, ay kumpiyansang nagsabi. Ilang matatandang duwag lang mula sa angkan ng Chu family ang kalaban, kayang-kaya ko na sila. Pagkasabi nito, lumipad siya pasulong, sumunod ang sistemang espiritu, sumisigaw. Host, nais mo bang tulungan ka ng sistemang ito sa pagsakop sa kabisera ng Xuanyu? Nagkunot noo si Wang Yang at tumanggi, sa puntong ito, kung mananatili pa akong walang ginagawa, wala talaga akong kwenta. Sa sandaling yon, huminto siya sa ere at sumigaw. Ako si Wang Yang, ang Panginoon ng dakilang kahariang Sheng, mga nalalabing kasapi ng pamilyang Chu, lumabas na kayo at tanggapin ang inyong kamatayan. Nang marinig ito, si Chu Chande, na naglalabas ng masamang enerhiya, ay nagsabi, kung dumating ka sa aking pintuan, huwag mong sisihin ang aking kawalang galang. Hinugot niya ang kanyang sibat upang salubungin si Wang Yang. Humakbang siya ng palaban, hinahawi ang kanyang sibat, at nagmayabang. Ikaw pala si Wang Yang, akala ko'y may 3 ulo at 6 na braso ka. Pero mahina ka pala, ang pagpatay kay Chu Chanchen ay isang malaking merito para sa akin, kung lumuhad ka ngayon at magmakaawa, baka pagkalooban pa kita. Bumunot ng espada si Wang Yang, tinitigan siya ng malamig, at nagtanong. Lumuhad ka at magmakaawa, yung huling ng ahas magsalita ng ganyan sa akin, hindi na nagkaroon ng pagkakataong muling ipanganak. Kung ilang matatandang immortal ng pamilyang Chu ang nagtulak sa iyo patungo sa kamatayan, siya akong magpapakalas sa buong pamilya ninyo pagkatapos. Iwinasiwas ni Chu Chande ang kanyang sibat at nagpakawala ng itim na aura ng pagpatay. Sumugod siya ng malakas at sumigaw. Ang yabang mo, mamatay ka na. Samantala, ang system spirit ay nagbaluktot ng mga braso at nagpaalala ng mahinahon. Host Lord, ang kalaban ay half-step supreme at may high-grade na banal na sandata. Hindi mo ito dapat maliitin. Nagulat din si Wang Yang at nag-isip, mas malakas pa si Chu Chande kaysa kay Chu Tianchen, baka may ginamit siyang lihim na teknik. Pagkatapos mag-isip, kalmado siyang nagsabi, half-step lang naman, madali ko siyang kayang talunin, gagamitin ko ang lahat ng merito ko para muling buuin ang gintong katawan. Samantala, si Chu Chande, na may half-step Supreme Realm Cultivation, ay sumugod ng malakas. Sa puntong ito, nagpakita na si Wang Yang ng kanyang Merit Dharma Body at nasa unang antas na ng Emperor Realm, ginamit niya rin ng Spiritual Nurture ang Sky Evolution 9 Tribulation Sword para hadlangan ang atake. Napa-atres sa pagkabigla si Chu Tiandi at nagwika, hindi, imposible, may mga taong lihim na nagsiyasat sa iyo, nasa antas ng dakilang emperador ka lang, hindi mo kaya akong tapatan, posible kaya, ginamit mo rin ang mabilis na paraan ng pagsasanay. Tiningnan ni Wang Yang ang espada sa kanyang kamay at ngumiti. Sino ba nagsabi sa iyo na nasa antas lang ako ng Great Emperor? Aba, ang tanga mo pala. Iniunat ni Chu Chande ang kanyang mga braso at sumigaw sa 4 na sulok ng kasamaan, wala akong pakialam kung paano ka nag-train, pero ngayon, mamamatay ka sa ilalim ng aking Thunder Wave Dragon Halberd. Muling sumugod siya ng malakas, pero madaling inilega ni Wang Yang at sinabi, mas mahina ka pa kay Chu Changchen. Wala kang dapat ipagmalaki. Nang marinig yun, nagngangalit ang mga ngipin ni Chu Chande at sumigaw sa galit, tumahimik ka, palamunin.